sa atomic bomb, syempre yung basis lang naman nun yung kay Einstein, di ba, na E equals mc squared. Yung isang malaking point ng equation na yun, yung madaming, may energy ka na mahihila sa atoms, lalo kapag mas mabigat sila at mas dense. Actually, kung yung yung parang interesting talaga, pag makita mo sa textbook yung mga equations na yun, mukhang simple lang siya eh. Tapos, ganun ka simpleng equation, ganun ka grabe yung effects niya. Hi, ito si Reggie at Philip. Nagbabalik kami ngayon sa Liknayan Podcast. At nandito kami ngayon upang magbahagi tungkol sa pelikulang Oppenheimer. Ang gusto namin ipapag-usapan tungkol sa Oppenheimer ay yung pwede naman ibahagi dito yung siyensya na tungkol sa pelikula. Kaso bago ito gustong sa mga hindi pa nakakanood, ang pelikulang ito ay tungkol sa paggawa ng atomic bomb at ang bida ng pelikulang ito ay si Robert Oppenheimer. May yung hype ng movie ay nanggagaling dahil kay Chris Nolan. Si Chris Nolan ay may magagandang pelikula sa resume niya gaya ng Dark Knight, Interstellar. So ngayon Oppenheimer tayo, baka next time pwede Interstellar kasi mas specialty mo yun sa Gravity. Yeah, ayos yung Interstellar. Kasi yung kaya ko lang din naman pag-usapan sa Oppenheimer nga yung astrophysics parts doon kasi si Robert Oppenheimer ay astrophysicist. May astrophysics pala doon. Hindi ko pa kasi napanood yun eh. Ma-overlook nga ng lahat to kung lahat ng mga hindi talaga physics persons ay ma-overlook tong part na to sa movie kasi yung movie tungkol sa paggawa ng atomic bomb. Yung Manhattan Project. Yung pagli-lead, yung nasa gitna sila ng lahat ng politika at lahat nga. Kasi ma-overlook mo dahil sa madaming ang mga bagay na yun na yung astrophysics eh. So halimbawa yan yung mga unang hindi ko lang ito yung pinakauna ata na pinakaunang ano tawag dito, astrophysics na tawag dun sa movie yung may star ka na nagko-collapse tapos magiging isang black hole. Yung black hole ito yung mga pinakamabibigat na bagay sa universe. Tapos yung pinakaunang kasama sa pinakaunang nagtrabaho talaga tungkol sa paano nabubuo yung black hole ay si Robert Oppenheimer. Si Oppenheimer ba? Hindi si Schwarzschild? Hindi ba? Papaliwanag ko. Okay. Magandang yan eh. Kasi nung gawa naman yung relativity ng mga 1900s, di pala 90s. Maaga. Time is relative naman eh. So, adjust nyo na lang yung sa actual date. Kasi siyempre si Einstein, Minkowski, yung relativity na buo ng time na yun. Tapos yung kasama sa pinakaunang solution nung tinatawag na Einstein-Field equations, yung Schwarzschild black hole. Nandun yun. Kasi yung pinagkaiba kasi mathematical solution siya. At pure mathematics yung interest sa solution ni Carl Schwarzschild dati. So siya naman yung nakakuha nun. Kaso yung tanong kasi bago dumating si Oppenheimer sa picture ay yung tanong ay pwede mo ba makuha talaga tong black hole sa universe? Kasi ang nag-exist lang mga stars between so yung physical, yung parang physical na meaning. Si Oppenheimer yun. Kung paano ba pwede mabuo yung isang black hole halimbawa sa universe natin, yung trabaho ni Oppenheimer na isang hindi siya malaking part sa movie kaso yung sa mga astrophysics persons makukuha nila to yung pagko-collapse ng star sa black hole. Siya yung pinakaunang nagtrabaho doon. So kasi yung pinagkaiba ng kung may mathematical ka lang na solution gaya kay Schwarzschild. Maganda yun, ayos yun. Walang problema at magandang research yun. Kasi pag pinakita mo na galing sa star na naubusan na ng nuclear fuel niya, so pag naubos na kasi yung nuclear fuel ay
na wala na siyang pang-balance dun sa gravity. Yung gravity kasi ang tendency lang sa mga ang bibigat na mga yan talaga eh. So yung tendency ng gravity dyan, i-collapse. May point, ang isang star na naubusan ng nuclear fuel na wala siyang choice, magiging black hole na siya. Okay. Tapos yun yung trabaho ni Oppenheimer. Ginawa niya doon sa spherically symmetric case. So mahalagang jump ito sa understanding ng black holes. Nakakatawa din sa movie kasi kung kaya panoodin mo rin, Phil. Hinihintay ko kasi sa Netflix eh. Wala pa sa Netflix eh. Wala pa yan. Matagal pa yan. Ang daming equations na binabanggit. Alam mo mga equations. Talaga? Talaga nandun sila nakakumpol sa Manhattan Project. Parang interesting na parang mabanggit yung equations tapos bilang physicist marinig mo, uy, alam ko yan. Yung meme na gano'n. Yung meme ni Leonardo DiCaprio yung gumagano. Ganyan. Sa dami niyan. Tapos yung makita mo sila na parang yung mga pangalan na to nababasa mo lang sa libro, inaaral mo yung mga ginawa nila. Tapos makikita mo sa movie, pinoportray sila. Nandun sila mga tao. Madami nga. Si Heisenberg nandun. Niels Bohr. Nandun sila lahat nga. Pero paano ba napili si Oppenheimer na mag-head ng Manhattan Project since yung background niya is astrophysics? Hindi ko maalala kung sino yung key person na may key na military person na si Matt Damon yung nagpe-play. Hindi ko maalala yung pangalan historically. Pero si Matt Damon na may mga selection na siguro sila ng tao din talaga na gusto nilang head nung buong thing. Pero well-established na yung reputation ni Oppenheimer noon. Nung pinili siya. Kasi graduate na din naman siya noon. Bumalik siya sa US nga. Tapos nandun nga sa movie din eh. Kasi yung quantum mechanics kasi behind yung US ng time na yun eh. So nung nag-aaral nga siya sa abroad kay Born. Kay Born. Kay Born ba? Nice. So share ko lang para sa mga viewers. Si Max Born, isa siya sa mga fathers of quantum mechanics. Tapos ngayon nagtatrabaho ako as a postdoc sa Max Born Institute dito sa Germany. So very interesting history. Hindi ko lang advisor niya si Max Born. May Born Oppenheimer. May Born Oppenheimer. Oo nga so estudyante ni Born sa Oppenheimer pala. Yung kanikwento kanina ang tawag naman doon ay Snyder-Oppenheimer collapse. Okay. Astrophysics. Yung Born Oppenheimer approximation sa quantum mechanics naman. Scattering. Napag-aaralan niya yung dalawang yan eh. Kasama siya sa mga ma-overlook mo na tao siguro kasi kasama siya sa mga unang bumalik nagdala ng quantum mechanics sa US. Nung hindi pa ganoon ka. Kasi yung quantum mechanics ata halos Germans yung yung may contributions din. Max Planck, Max Born. Lista ka ng mga pioneers ng quantum mechanics. Blindfold ka. Pili ka ng tao. Likely German yung pioneer. Talagang doon. Pero di ba doon sa sa atomic bomb, syempre yung basis lang naman nun yung kay Einstein, di ba, na E = mc². May mga pinakita ba doon sa madaming pinakita. Mga Feynman diagrams ganun. Walang Feynman diagrams. At bata sa Feynman doon. Gagawin niya pala. Siya? Kasi 40s ito eh. Oo nga. 40s pa ito eh. So in-invento niya pa yan. Dinodrawing niya pa. So wala pa pala. Wala. Yung isang malaking point ng equation na yan, yung may energy ka na mahihila sa atoms, lalo kapag mas mabigat sila at mas dense. Kasi yung isang mahalagang key ay tawag din yung instability. So yung physics na well established nun, ano pa lang naman, 'di ba? Quantum mechanics, tapos yung simula ng special relativity. Medyo tama.
Kaso hindi simula. Mga time na yun, mature na nga yung quantum mechanics. O yung mga makikita natin sa mga textbook ngayon ay halos yun na yun eh. Kasi yun lang yung ginamit nila, no? Actually, kung yung yung parang interesting talaga, pag makita mo yung sa textbook yung mga equations na yun, mukhang simple lang siya eh. Tapos, ganun ka-simpleng equation, ganun ka-grabe yung effects niya. Kaya mahalaga yung interpretation kasi pag na-interpret mo yun, pwede mong mahila. Well, Schrödinger equation nga, nag-a-apply lang sa isang atom. Strictly, may many body na generalizations naman. Hindi ko siya perfect. Very important na may kasama kang interpretation sa equation mo. Malaking kasi kaya kailangan bring up yung malaking theme sa movie, yung moral impact ng science. Kasi yung, Yun yung important talaga doon. Siyempre may science, tapos may society na part. Tapos hindi naman, halimbawa, ito yung malaking point, hindi siya disentangled, hindi nakahiwalay yung societal impact, halimbawa ng ginagawa nila. So may sasabihin ko na half yung movie, yung half ay siyempre yung buong movie tungkol sa politics. So sasabihin ko na half science, half politics yung next half. So pagkatapos nung scientific success nila, kasi tinest nila yung atomic bomb na, tapos yan nakita yung mga mushroom cloud. Yung mushroom cloud. So, parang nga siya eh. Parang yung theme, parang sa Spider-Man. Kung sa Spider-Man, with great power comes great responsibility. Doon naman sa Oppenheimer, with great knowledge comes great responsibility. Knowledge is power naman, alam ko. Or knowledge is power, ganun. Yung pagkatapos kasi nung scientific success, so i-hand over niya na sa politicians, yun nga, sa military. Tapos yun wala na siyang control. Ito na yung convince. Ginawa niya lahat ng wag gamitin yun kasi wala na. Pero ano ba yun? Siyempre nung sinimulan yung Manhattan Project, siyempre kinontak nila si Oppenheimer. Pinakita ba sa movie na parang sa start ng project, alam na ni Oppenheimer na gagamitin ito para bombahin yung Japan? Or yung pagkakaalam niya lang ay gusto lang nila maka-develop ng bagong technology gamit yung bagong theories na na-develop at that time? Tingin ko alam ni Oppenheimer. Tingin ko alam niya. Kasi yung panahon nga nila, alam naman nila yung nangyari sa mundo ng panahon na yun. Sa bagay. Nung bago pa din siya lapitan, handa na siya, mas may plano na nga siya sa Manhattan Project talaga. Tapos alam nilang gumagawa din yung Germans may German counterpart din na. Sino yung sa German counterpart? Sino yung head nila doon? Heisenberg ata. What? Hindi ko sure siya yung nag-head. Pero kasama siya sa project? Pero totoo ba yun? Yung, nakita ko kasi parang may scene na parang nakausap ni Oppenheimer si Einstein, ganun. Totoo yun. Magkaibigan yung dalawa. Alam mo kasi may chess game yung dalawa eh. Sikat sa Agad Mator YouTube channel na. Okay. So legit pala talaga yun. May ilang recorded lang na chess games. May liga sa mag-chess eh. Tapos may chess games si Einstein at Oppenheimer. May din naman kasi pero nung time na yun, nasa US na si di ba? Nasa US na ba yun si Einstein? Nasa US na si Einstein. May kinalaman lang siguro yung field kasi astrophysics nga si Oppenheimer, tapos si Einstein ay GR. Kaya may talaga. May pinagkaiba ba yung GR at astro? Parang synonymous lang naman yung dalawang yan. Synonymous siya ginagamit sa context ng strong gravity. Kasi kung gusto mo mag-astro strictly, kailangan mo mag-GR. So yung GR pala, meaning ng GR ay general relativity para sa mga viewers natin. Kaso hindi naman ganun ka strict GR talagang astro. Kasi madaming astro nga ang ginagamit mo lang Newtonian. Okay. High school na inverse square law. Kasi yung mag-astro, galaxies, madaming parts naman ng galaxies. May mahina lang yung gravity. Kung mahina lang ang gravity, magagaan lang yung objects. Di mo yung kailangan mag-relativity. Kasi pag pumunta ka sa black holes, lumapit ka sa kanila, stars, diyan mo makukuha yung
yung mga effect na gana sa Interstellar mo. Yung this maneuver is gonna take us 50 something years. So the tour sa maikling maneuver lang. Diyan na galing yan kasi full na relativistic na calculation. Pero sa tatanong mo nga yan, Pimin, synonymous naman yung dalawa din talaga. So going back sa Oppenheimer, ano naman siya, yung movie, accurate naman siya sa mga historical na nangyari. Mukha naman, may mga binasa ko nga. Hindi ko kaya i-check nung ako yung nanood ng movie kasi may mga binasa kong articles pagkatapos na nagsasabi na nagko-cross-check lang, fact-check with history, pati ano yung mga na-miss na parts sa movie kasi siyempre komplikadong topic yan eh. Dahil sobrang daming sites ng paggawa ng atom bomb. Kasi yung science, pati US science at US politics nga lang talaga naka-feature sa... Ayun lang naman kaya mo sa 3 oras din. Ay, 3 hours talaga siya? 3 hours? Sulit yan. Siya sa IMAX mo panoodin. No? Sulit yan. 0.00. Pero gano'n ba katagal yun? Gano'n katagal dinevelop yung atomic bomb? Sa span ilang taon? Sa span ng movie, mga less than nasa 3-4 years ata. Sa ano yun, di ba? Sa Los Alamos. Tama. Diyan din yung test nila eh. Baka may mga ano na doon, mga Godzilla nakatago. Talagang isolated nga yan eh. Tapos makita mo gaano integrated yung science nga sa politics. Pati yung investment. Kasi talagang ginather nila yung mga scientists sa Los Alamos kasama ng mga pamilya nila at lahat. Kasi maganda, recommend kong panoodin to ng lahat din. Kasi yung maganda yung science niya, may astrophysics, may nuclear, yung mga chemistry involved din dun sa movie kasi yung ang nuclear naman medyo chemistry. Kasi Oppenheimer nga dito hindi na nagsa-science, siya nag-oversee ng lahat kasi hindi siya yung nasa baba mo gaya ng mga estudyante o ng mga postdoc. Alam mo, gumagawa ng dirty work ng calculations. Nandun lang siya, bibisita in 1 minute. Ano yung idea? Brainstorm. Punta sa experiment ang nagawa natin. Tapos, bali parang taga-utos. Sobrang dami talaga nila dun. Taga-utos, taga-tulak. Ayos nga, makita ang ganda kasi yung may mga theories talaga na pure theories. May mga experimentalists. Si Oppenheimer, theorist. Makita mo yung collaboration ng theorist at experimentalist. No? Magkakaibang specialization siya. So parang kung gusto mong maging physicist, eventually pipiliin mo talaga if magiging theorist ka or experimentalist. Kasi may mga nakakapag-in-between. So, yun nga. Typically, pipiliin mo nung saan ka magaling. Gusto ka mas magaling at masayahin kung nag-experiment ka tapos na-kuryente ka lang. Ayaw ka na mag-experiment o napasok ka lang sa mga... Baka mas masaya ka mag-compute. Mag-theory ka na lang. So ano pa ba? Ano pa ba yung pwede nating pag-usapan sa Oppenheimer? So tuloy natin susunod yung pwede natin balik-balikan naman din. Next time pwede din natin pag-usapan mga ibang movies ni Christopher Nolan. Tulad ng Interstellar. Which is specialty naman din ni Reggie. Yep. At memes. So salamat sa pakikinig. Tinalakay natin ngayon ay ang pelikulang Oppenheimer na panoodin nyo, hindi nyo pa napapanood. So tungkol nga ito sa paggawa ng atom bomb, maganda yung science, may astrophysics, nuclear physics, chemistry, may morals at lahat, politika at siyensa nakahalo. At maganda yung acting, siyempre yung mga gusto lang makanood ng magandang pelikula. Maganda yung acting, maganda yung directing. Kung may gusto kayo sabihin, padala lang kayo ng mensahe sa amin ni Philip.